Sa libing ngayong araw ng 5 magkakaanak na minasaker sa San Jose del Monte, Bulacan, hustisya ang hiling ng naulilang padre de pamilya. Hindi na rin naman daw mabubuhay muli ang kanyang mag-anak kahit tila iniisa-isa ng patayin ang ilang person of interest sa kaso. Tinutukan niya ni Maris Uman. Suot ang t-shirt na may nakatatak na ibalik ang death penalty, hindi na napigil ni Dexter Carlos ang emosyon na silipin ang labi ng kanyang asawa bago ito dalhin sa simbahan. Sa huling basbas sa mga labi ng kanyang mag-iina, bumaha ang luha ng kanyang mga kaanak. Hindi ko malubos sipin kung bakit sa akin pa nangyari ito at kung ano ang salarin at kung bakit nagawa nila itong karumal-dumal na pangyayaring ito. Ito ba ay isang parusa sa akin o kaya ito ba ay isang pagsubok? Ang panalangin ko sana ay ito ay huling pangyayari sa ganitong paraan na pagkawala ng mga inosenteng buhay. Huwag na po sanang mangyari pa ito sa iba. Sambahin ang ngalan mo. Pagdating sa sementeryo, hinalikan ni Dexter sa huling pagkakataon ng kabaong ng asawang si Estrella at anak na sina Donnie, Ella at Dexter Jr. Nagpaalam din siya sa biyanang si Lola Auring. Panganay kong anak, binilinan ko na alagaan niya yung dalawang kapatid niya na hindi nila awayin yung bunso nila at pati rin yung babae hindi niya awayin, bantayan nila, bantayan niya yung mama niya at mga kapatid niya. Sa kanya ko na hinabilin na bantayan niya. Ganon din sa asawa ko na alagaan yung mga anak namin kung saan sila mapunta. Piniling ko rin na lagi nila akong subaybayan. Humingi ako sa tawad sa kanila kasi nga hindi ko man lang naipagtanggol yung kanilang kadumal-dumal na kamatayan. Sa kaugalian ng mga Ilocano kasamang inililibing ng mag-anak ang ilang gamit na madalas daw nilang gamitin, pati na ang puting laso. Nag-iwan din ng sisiw para hindi raw matahimik ang may kagagawa ng krimen. Pagkatapos ay nagpalipad ng puting mga lobo. Ngayong nailibing na ang pamilya ni Dexter Carlos, magagawa na raw niyang tutukan ng buong-buo ang investigasyon sa pagpaslang sa kanyang mag-iina at piyanan. Hindi man daw magiging madali para muling makabangon, gagawin daw niya ang lahat para makamit ang hustisya para sa kanyang mga pumanaw na mahal sa buhay. Pakiusap niya sa may nalalaman sa krimen. Mag-testified na sa kapulisan para mabigyan linaw yung kaso ng misis ko. Parang awan nyo na, para naman sila ay tahimik na pupunta sa kalangitan. Nang tanungin namin kung anong masasabi niya sa panibagong insidente ng pagpatay sa isang itinuturing ding person of interest sa krimen na si alias Ponga. Hindi ko pa alam kung matuwa ako or malungkot kasi nga kahit mamatay silang lahat, yung may gawa ng krimen na to ay hindi naman nila may babalik yung buhay na inutang nila. Kung ano man ang nangyari sa kanila, kulang pa nga yun eh. Kulang pa yung nangyari sa kabayaran ng ginawa nila sa pamilya ko. Dapat, nabita yun. Mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, Maris Umali, nakatutok, 24 oras.